Sa bawat dilim, may kwentong nag-aabang. Mga karanasang totoo man o hindi, hatid ay aral, takot at misteryo. Ito ang PLTV, Kwentong Kababalaghan. Hindi ko basta-basta sinasabi ang kwento na ito, pero kailangan kong ilahad dahil baka may matutunan kayo sa karanasan ko. Lumaki ako sa isang liblib na baryo. Tahimik ang lugar, halos lahat ay magkakilala. Pero may isang bagay na lagi naming naririnig tuwing gabi, ang mga tik-tik ng mga aso at minsan parang may yabag sa bubong ng bahay. Sabi ng matatanda, huwag lumabas kapag hating gabi, baka may aswang sa paligid. Noon, inisip ko na takot lamang iyon sa gabi, kwento lang para sa mga bata. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Nang maghating gabi, narinig ko ang malakas na yabag sa bubong ng kapitbahay. Ang bahay ay puno ng ilaw dahil may kasal sa kabilang barangay. Pero kahit gaano kalakas ang tawanan sa labas, ramdam ko ang lamig ng hangin sa loob ng bahay namin. May naramdaman akong tahimik, mabagsik na presensya. Lumabas ako sa bintana at nakita ko ang isang lalaki. Mukhang ordinaryo, mabait, palangiti sa mga kapitbahay. Lagi siyang nakatulong sa mga nangangailangan, kaya wala akong duda sa kanyang kabutihan. Ngunit sa paglapit ko sa kanya, napansin ko ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng dilaw at berde sa dilim at ang kanyang ngiti parang may tinatagong kasamaan. Kinabukasan may nawawala sa baryo, unang baka, pagkatapos manok at kalaunan, isang bata. Ang lalaki na dati palaging tumutulong ay hindi na muling nakita ng liwanag ng araw. Sabi ng mga matatanda, siya ay aswang. Hindi tulad ng iasahan namin, hindi siya may pakpak o kuko na mahaba. Siya ay nagkukubli sa anyo ng kabutihan. Natutunan ko sa karanasang iyon na hindi lahat ng mabait sa harap ng tao ay mabuti sa puso at hindi lahat ng halimaw ay nakikita sa mata ng tao. May mga nagtatago sa ating paligid, nagmimistulang kaibigan o kapitbahay. Hanggang ngayon tuwing gabi, naririnig ko pa rin ang mga tik-tik at yabag sa bubong. Hindi ko na sinusubukang tingnan. Ang natutunan ko, sa baryo man o sa buhay, huwag basta magtiwala sa panlabas na anyo. Ako si Janice muli. Hindi ko akalain na matapos ang nangyari noon, babalik ang halimaw sa aming baryo. Isang gabi, habang nag-iingat ako sa kwarto, narinig ko ang malakas na yabag sa bubong ng aming bahay. Ang ibang bahay ay tahimik, parang lahat ay natutulog. Ngunit ang aking kutob ay hindi ako niloloko. Dumilim ang paligid at isang matalim na hangin ang dumampi sa aking mukha. Sa bintana, nakita ko ang palangiting lalaki, ang aswang, nakatayo sa ilalim ng buwan. Ngunit ngayon may kakaibang anyo siya. Ang mukha ay unti-unting nagiging malademonyo, mata ay dilaw at nagliliwanag at may matalim na ngipin na handang sumunggab. Bigla, narinig ko ang sigaw ng kapitbahay, isang bata na nawawala kahapon. Tumakbo ako palabas, ngunit tila bawat hakbang ay pinipigilan ng malakas na presensya. Ang aswang ay dumarating na parang anino, mabilis at tahimik, halos hindi mo maramdaman ang paglapit niya. Hindi lang siya nag-aalok ng panganib sa katawan, ramdam mo rin ang takot sa isip. Nang ilapit ko ang lampara sa kanya, nagsimula siyang mag-transform ng mas nakakatakot, balat na parang abo, kamay na may mahabang kuko sa hangin. Nang hindi ko na alam kung anong gagawin, naalala ko ang sinasabi ng matatanda, huwag tumingin diretso sa matang aswang at huwag sumigaw. Tahimik akong lumayo dahan-dahan habang nagtatago sa likod ng bahay. Unti-unti siyang umalis, hinahanap ang susunod na biktima. Kinabukasan, maraming nawawala. Ngunit ako, sa awa ng Diyos o swerte lang, nakaligtas. Mula noon natutunan ko, ang halimaw ay hindi lagi nakikita at minsan pinakamalapit sa atin ang nagtatago ng kadiliman. Aral, sa buhay at sa baryo, maging mapanuri sa mga taong mabait sa harap ng iba, lalo na kung may kahina-hinalang kilos sa dilim. At higit sa lahat, huwag subukang lumapit sa liwanag kung may nagtatago sa dilim. May mga kwento na hindi para manakot, kundi para magpaalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ito ang PLTV, Kwentong Kababalaghan.